Kabanata 816. Sa pasukan ng kindergarten. Kalalabas lang ni Cheng Cheng nang makita niya si Lito na nakatayo doon. Tuwang-tuwa, tumakbo siya patungo kay Lito at niyakap ng mahigpit ang kanyang binti. Yumuko si Lito, tinapik ang maliit na ulo ni Cheng Cheng, at malumanay na sinabi, "Bata, narito ako para magpaalam, aalis na ako sa Jiang City." Agad na sumimangot ang maliit na mukha ni Cheng Cheng at nalungkot siya. Gayunpaman, ipinapangako ko sa iyo, tiyak na babalik ako upang makita ka. Gayon din, tandaan na tawagan ako kahit anong mangyari, matiyagang paliwanag ni Lito. Nag-aatubili na tumango si Cheng Cheng bilang tugon. Si Teacher Lin ay tila nag-aatubili din, tumingin kay Lito at sinabi niya, nakatulong ka sa aming kindergarten, dapat ka naming imbitahan para kumain. Nagkibit balikat lang si Lito, no need, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Please take care of Cheng Cheng. Sumagot si Teacher Lin na may maningning na ngiti, oo naman. Bago umalis, tiningnan ni Lito ng malalim si Cheng Cheng. Masyadong espesyal ang batang ito, posibleng may kaugnayan sa mundo ng martial arts. Dapat may malaking kwento sa likod niya. Sa Jiang Airport, tumayo si Lito habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Si Old Master Song at Bador Song ay personal na pumunta sa kanya. Nagpahayag ng pasasalamat si Old Master Song, kapag nawasak ang pamilya Xiao, ang aking pamilya ng Song ay ang tanging nakatayo sa Jiang City. Ang kaluwalhatian ngayon ay lahat salamat kay Master Argel. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, ito ang pangako ko sa iyo. Nagbigay ng formal na pagbati si Old Master Song gamit ang kanyang mga kamay, kung gayon, naisin ka ni Mr. Song ng maayos na paglalakbay. Pagkaalis ng mag-amang Song, lumapit si Garrison at sinabi kay Lito, Master Argel, inimbestigahan ko na ang bagay na sinabi mo sa akin na imbestigahan. Magsalita ka. Walang pakialam na sabi ni Lito. Sinabi ni Gary, tunay na may alingaw-ngaw na ang sinaunang banal na sandata, ang Xuanyuan Sword, ay matatagpuan sa Wangwo Mountain, ngunit ang Taoist, si Mani, na kilala bilang unang kahalili ng Taoism, na ang Xuanyuan Sword ay itinuturing na kayamanan ng Taoism. Kung gusto mong makuha ang espada, hindi ito magiging madali. Walang makakapidyaw sa akin na kunin ang gusto ko, ang kailangan mo lang gawin ay ihatid ito. Nagsalita si Lito nang walang pakialam. Naunawaan ng mabuti ni Gary ang personalidad ni Lito at hindi na nagsalita pa, sumasang-ayon ito ng diretso. Nang papaalis na si Lito, ang tunog ng nagmamadaling high heels ay nagmula sa kanyang likuran. Bastos, aalis ka lang ng ganito. Isang medyo agrabyado na boses ang nagmula kay Aishain. Lumingon si Lito, nakangiti, akala ko hindi ka darating. Lalong namula ang mga mata ni Aisha nang sumugod ito sa kanyang mga bisig, humihikbi, pinaplano mong umalis ng palihim, hindi ba? Umiling si Lito, hinaplos ang likod niya, alam kong pupuntahan mo ako. Siya nga pala, nailipat na sa pangalan mo ang pagmamayari ng Mountain Villa, ituring mo itong regalo mula sa akin. Ngumuso si Aisha, tinulak siya palayo, who cares, I bet gusto mo lang akong suyuan. Tumawa si Lito, syempre, maaari mo akong tawagan anumang oras. Talaga. You're the renowned young master, you wouldn't look down on me, di ba? Tsaka, I'm sure maraming mga Moldite na naghahampas ng gamit sa'yo, makakalimutan mo ako nang wala sa oras. Bahagyang nabigla si Aisha, puno ng pait ang kanyang tono. Si Lito, na mukhang nag-iisip, ay umamin, sa katunayan, iyon ay isang posibilidad. Bastos. Si Aisha, na nakataas ang kanyang kamao, pinalo ang kanyang dibdib sa pagkadismaya, alam ko na. Walang lalaking magaling. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, natatawa, nanunukso lang ako. Paanong hindi mo malalaman kung anong uri ako ng tao? Noon lang, huminahon si Aisha. Pagkatapos ng isang taos-pusong yakap, umalis si Lito sa ilalim ng kanyang nag-aatubili na tingin. Walang paliparan sa lokasyon ng Wangwo Mountain, kaya, unang dumating si Lito sa kabisera ng probinsya, ang lungsod ng Zhengzhou. Ang una niyang plano ay dumiretso sa Wangwo Mountain, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Chenner. Nang mabalitaan niyang papunta siya sa Wangwo Mountain, nakiusap siya ng husto na sumama sa paglalakbay bilang isang bakasyon. Talagang tumanggi si Lito, hindi pwede. Puwersa niyang kukunin ang Xuanyuan Sword. Posibleng magkaroon ng away, walang paraan na maisama niya ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, si Chenner ay humihikbi ng malungkot, ako ay walang ina mula pa noong ako ay bata pa, ako ba ay nawawalan din ng pagmamahal ng aking kapatid? Ako ay nakakaawa.
Alam ni Lito na sinasadya niya ito, ngunit hindi niya maiwasang lumambot, at kinailangan niyang magkompromiso. Sige, itigil mo na ang pagpapalabas, pumunta ka bukas sa lungsod ng Zengo, hihintayin kita ng isang araw. Huwag kang malate. Agad na pinunasan ni Chenner ang kanyang mga luha at tumawa ng masaya, sinabi sa isang pilyong tono, okay. Ang aking kuya ang pinakamahusay. Tumigil ka sa pagsipsip at gawin mo ang iyong takdang aralin. Nag-isip si Lito na may pagbibitiw. Noon lang, may pumasok na namang tawag, galing kay Carlito. Ano ito? Sinabi ni Carlito, Guro, nais ni Mr. Zing na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo. Nabalitaan niyang pupunta ka sa Zengo City, at nagkataon na nagbukas siya ng isang 5-star hotel doon. Inaanyayahan kanyang manatili ng libre at naghanda pa ng isang mapagbigay na regalo para sa iyo. Ipapadala ko sa iyo kaagad ang address ng hotel. Sa pag-aakalang may iligtas siya nito sa problema sa paghahanap ng matutuluyan, sinabi ni Lito, sige, ipadala mo na. Mabilis, na ipadala ang address ng hotel, at sinusunod ang mga direksyon, nakarating si Lito sa isang nagniningning, ginintoang, 5-star hot spring hotel. Pagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan sa receptionist, pagkatapos ng mabilisang pag-check, inabot niya sa kanya ang isang room card, magalang na nagsasabing, pakiusap, mahal na bisita. Salamat. Hawak ang room card, pumunta si Lito sa kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya maiwasang magtaka kung anong klaseng regalo ang inayo sa kanya ni Mr. Zing. Pagpasok niya sa kwarto ay nabigla siya. Naroon sa kama ang isang dalaga. Siya ay maganda, may mahabang itim na buhok at katanji tanging katangian. Nakasuot siya ng mahabang asul na damit, at mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Na para bang nakatulog siya. Ano ito? Tahimik na nagmura si Lito, talagang may kapangahasan itong si Mr. Zing. Umiling siya. Hindi ito ang kanyang estilo. Kaya't lumakad siya at sinabi, tumayo ka, hindi ka na kailangan dito. Gayunpaman, ang babae ay hindi gumawa ng anumang paggalaw. Kumunat ang noo ni Lito, humakbang pasulong, at kinuha ang kanyang pulso, para lamang malaman na siya ay nalason. Nang hindi nag-iisip, inilabas niya ang kanyang pilak na karayom. Ang akupoint na tututukan ay matatagpuan sa kanyang tiyan, ngunit ang babae ay nakasuot ng damit na nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, itinuring niyang ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pangunahing prioridad. Kaya, ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang isang bahagi ng kanyang damit, at sinimulan ang pamamaraan ng acupuncture. Makalipas ang 10 minuto, tuluyang naalis ang lason sa katawan ng babae. Iniligpit ni Lito ang mga pilak na karayom, ngunit nang makitang hindi pa nagigising ang babae, nagpasya siyang maligo at hinintay itong magising bago niya ito aalisin. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang damit at pumasok sa banyo. Matapos ang mabilisang pagligo ay lumabas siya, nakapulupot ng tuwalya sa kanyang baywang. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, isang matinding nakamamatay na aura ang sumalubong sa kanya, na naging dahilan upang tumunog ang puso ni Lito ng mga alarma, dahilan upang siya ay likas na umatras. Nakita niya ang isang patas at maisla na paa na humahampas sa kanyang mukha. Hindi pagkakaunawaan. Sumigaw si Lito, ngunit hindi pinansin ng babae. Sa halip, mas naging mabangis ang kanyang mga pag-atake. Naisip ni Lito sa kanyang sarili, Director Zing, ito ay hindi regalo, ito ay isang taken bomb. Nakatapis lang siya ng tuwalya kaya hindi siya makagalaw, lalo pa siyang lumaban. Nagkaroon ng habulan ang dalawa, na tumagal ng mahigit 10 minuto, at tila napagod ang babae, bumagal ang mga galaw. Gayunpaman, ang silid ay lubos na nawasak. Miss, hindi pagkakaunawaan lahat ng ito. Napabuntong hininga si Lito sa pagpapaliwanag. Umuusok sa galit ang mukha ng babae. Sa malamig na boses, sinabi niya, hindi pagkakaunawaan. Tanungin kita, hindi ba ito ang iyong kwarto, ang iyong kama? Tumanggaw si Lito, oo. Ngumisi ang babae, kung ganoon, anong hindi pagkakaunawaan? Ako ay nadroga at nagising sa iyong kama, at ang aking damit. Nang hina ang kanyang boses, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tumitindi ang kanyang galit. Biglang naalala ni Lito na nag-acupuncture siya sa babae at nakalimutan niyang ayusin ang mga damit nito. Kung sasabihin ko sa'yo na hindi tulad ng iniisip mo ang mga damit mo, pero hinubad ko yun para ilabas ang mga lason sa loob mo, maniniwala ka ba? Napatingin si Lito sa babae habang sinasabi ito. Habang nagsasalita siya, kahit na siya ay natagpuan ang kanyang mga salita na hindi kapanipaniwala. Naiinis na sumagot ang babae, ha? Itinuturing mo ba akong tulala? At bakit ka naligo? Hindi ba't dahil may gusto kang gawin na hindi nararapat?
Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig, natagpuan ang kanyang sarili na nawala ng salita. Sampal. Bago pa makapag-react si Lito, sinampal siya ng babae at mabilis na tumalikod para lumabas ng kwarto. Hinawakan ni Lito ang kanyang nasampal na mukha, puno ng dilim. Gayunpaman, pagbukas pa lang ng babae ng pinto, umalangaw-ngaw ang tunog ng ilang yabag mula sa koridor. Kasabay nito, ang nag-uutos na boses ng isang lalaki ay dumating, hanapin ang bawat silid, kailangan natin siyang hanapin. Biglang nagbago ang kutis ng babae nang makita ang grupo. Sa sobrang lakas, isinara niya ang pinto at umatras sa kwarto. Tumingin si Lito sa kanya, may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi, ano ang nagpapabalik sa iyo? Pinandilatan ng babae si Lito, nagmamadaling pumasok sa banyo, pagkatapos ay nagsalita, kung may magtatanong kung nakita mo ba ako, sabihin mo lang na hindi mo pa ako nakita. Tumawa si Lito, bakit ako magsisinungaling para sa iyo? Sinaktan mo lang ako. Bahagyang kinagat ng babae ang kanyang mapupulang labi, nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at hinalikan ito sa labi. Pakiusap, tulungan mo ako. Ngayong gabi tayo. Ang kanyang boses ay napuno ng isang kaakit-akit na pang-akit, ang kanyang titig na puno ng mapang-akit na panunukso. Tinikom ni Lito ang kanyang dila, kailangan niyang aminin, ang pakiramdam ng kanyang malambot na labi ay medyo kaaya-aya. Gayunpaman, tiyak na hindi siya susunod sa gusto nito dahil lang sa maliit na pang-aakit. Ang masasabi niya lang, napukaw ng babaeng ito ang kanyang curiosity. Sa mga mata ng babae, si Lito ay nasakop na niya. Ang kanyang katahimikan ay kasing ganda ng pagsang-ayon. Hehe, ang walang isip naman. Nang siya ay nakaramdam ng labis na paghamak sa loob, isang mahinang boses mula kay Lito ang tumawid, "Excuse me, pero lumabas ka. Matutulog na ako ngayon." "Ano, ikaw?" Agad na nagbago ang mukha ng babae. Pang-aasar ni Lito, "Miss, mukhang napagkamalan mo ang iyong kagandahan." Halos kagatin niya ang kanyang mga pilak ng ngipin. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto, at binuksan ito ni Lito. Tatlong lalaki ang nakatayo sa pintuan, malamig na nagtatanong, "Anak, nakita mo na ba ang babaeng ito?" May hawak silang picture sa kamay. Ito ay walang iba kundi ang babae sa kwarto ni Lito. Bago pa makasagot si Lito, ang tatlong lalaki ay biglang pumasok at nagsimulang maghanap sa kanyang lugar. Kumunat ang kilay ni Lito at malamig na sinabi, "Mga Ginoo, ito ang aking pribadong espasyo. Hindi masyadong magalang na sumakay ng ganito, di ba?" Malamig na tumawa ang lalaking nangunguna, "Galing kami sa Taiyi Palace, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo pinagkakaabalahan." Natahimik si Lito. Hindi niya alam kung ano sa lupa ang Taiyi Palace. Gayunpaman, ang kanyang katahimikan, sa mga mata ng lalaki, ay tanda ng takot. "Kuya, nahanap na namin siya." Sa pagkakataong iyon, hinailan ng dalawa pang lalaki ang babae palabas. Matapos suriin ang babae at kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, malamig na nag-utos ang pinuno, "Alisin mo siya." Ang lakas ng loob na pumasok sa secret chamber ng Taiyi Palace, talagang pagod na siyang mabuhay. "Kuya, napakaganda ng babaeng ito. Bago natin siya bawiin pwede ba? Tutal, sinabi lang ni Daoist Priest na si Manny na kailangan niyang mabuhay. Hindi niya sinabing hindi namin siya mahawakan, mungkahi ng isa sa kanila na may nakakalokong ngiti. Tumawa ang kinauukulan, "You have all night, do whatever you want, just keep her alive." Ang mukha ng babae ay namutla na parang kamatayan. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Aalis na sana sila nang biglang may boses na nagpatigil sa kanila. "Mga Ginoo, wala akong natatandaang pinahintulutan kayong umalis," pagsingit ni Lito. Nagdilim ang mukha ng kinauukulan, "Anak, anong sabi mo?" Nakahiga si Lito sa sofa, nagsasalita ng walang pakialam, "Pumasok ka sa aking teritoryo nang hindi inanyayahan. Kung mananatili ka o aalis, nasa akin na." Sa kanyang mga salita, ang tatlong lalaki ay unang natigilan, pagkatapos ay sumambulat sa nanunuya. Kabanata 817. "Anak, sinadya mo bang maghanap ng gulo ha? Itinatago mo ang babaeng ito, hindi man lang ako nagsimulang makipag-areglo sa iyo, gayunpaman, naglakas loob kang magsalita sa akin sa ganoong yabang na tono." Ang lalaking kinasuhan ay parang hindi kapani-paniwalang hindi nasisiyahan. Mahinahong sumagot si Lito, "Mayabang man ako o hindi, malalaman mo rin agad." Pero, tinuro niya ang babae, "Siya, hindi mo maaalis. Kuya, malaki yata ang posibilidad na kasabwat ng batang ito ang babaeng ito. Bakit hindi mo silang dalawa kunin at tanungin kung sino ang nasa likod nila? May nag-propose ng masama." Tumango ang lalaki, nginisyon at sinabing, "Little punk, sarili mo lang ang dapat sisihin kung bakit sumugod ka ng mabilis.
Sumama ka na lang sa amin, huwag kang lumaban, dahil wala kang kakayahan. Hehe, pwede mo namang subukan. Umupo si Lito sa sopa, mahinahong sinabi. Ang isa sa mga tagasunod ay nandidiri na nagsabi, Kuya, hayaan mong matikman ko ang batang ito ng sakit. Dahil doon, ibinulong niya ang kanyang manggas at sinubukang hawakan ang balikat ni Lito. Gayunpaman, bago siya makalapit, bigla siyang sinipa ni Lito sa bituka at pinaalis ang tagasunod. Sinenyasan ni Lito ang isa pang alipors, ikaw na ang susunod. Huwag kang masyadong mayabang. Ang lalaki ay sumimangot ng nagngangalit na mga ngipin, ngunit basta-basta rin siyang sinipa ni Lito. Anak, ang galing mo. Hindi nakakagulat na ang yabang mo, malamig ng ngiti ng pinuno ng grupo, pero sayang naman, malapit ka ng maging lumpo. Bigla siyang kumilos, ang kanyang mga kilos ay mabilis na parang ahas, malinaw na mas mabigat kaysa sa kanyang dalawang kampon. Kuya, patayin mo ang brat na ito. Udyok ng dalawang kampon. Gayunpaman, bago pa man nila matapos ang kanilang mga pangungusap, ang sumunod na eksena ay nagulat sa kanila at naiwan ang kanilang mga panga sa hindi makapaniwala. Hindi nila nakita ng malinaw ang nangyari, ang leeg ng lalaki ay hinawakan na ni Lito. Itinaas siya ni Lito, malamig na binibigkas, hindi ko na uulitin ang sinabi, umalis. Naiintindihan mo ba? Ako. Naiintindihan ko. Napuno ng takot ang mga mata ng lalaki nang mapagtanto niya na siya ay ganap na outclassed. Bumitiw si Lito, at nagsitakbuhan ang tatlong magnanakaw sa takot. Gulat na tiningnan ng babae si Lito. Hindi niya akalain na magiging ganito katindi siya. Kung napagdesisyonan niyang ipagpilitan ang sarili sa kanya kanina, wala itong kapangyarihang labanan siya. Pero hindi niya ginawa. Hindi kaya. Napagkamalan niya kaya siya. Hindi pinansin ni Lito ang babae at diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Sumunod sa kanya ang babae, nag-alinlangan sandali, at sinabing, salamat, at pasensya na sa kanina. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Lumingon si Lito at walang pakialam na sinabi, hindi na kailangan iyon, hindi ka ba aalis? Saglit na nanigas ang ekspresyon ng babae, nawalan siya ng masabi at nauutal, pwede bang? Pwede ba akong magstay dito ngayong gabi? Nag-aalala ako na baka nasa labas pa ang mga iyon. Magayos ka. Tumalikod si Lito at pumasok sa banyo. Nagsuot siya ng pijama at humiga sa isang gilid ng kama para matulog. Umakyat ang babae sa kama at sinabi kay Lito, ang pangalan ko ay Dixie Shui. Dahil doon, pinatay niya ang ilaw, at humiga sa kabilang side ng kama. Pagkaraan ng ilang sandali, si Dixie, na tila hindi mapakali, ay umupo at naglagay ng unan sa pagitan nila ni Lita bago tuluyang humiga sa pagtulog. Kinabukasan ng madaling araw. Dahan daw ang iminulat ni Dixie ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa mga bisig ni Lito, mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Napasigaw siya, agad na nagpahayag ng pagkabigla at pagkapahiya. Kalmadong idinilat ni Lito ang kanyang mga mata at sinabing, huwag kang magalit, tingnan mo itong malinaw, ikaw ang lumagpas sa linya. Huminto sandali si Dixie, tumingin sa ibaba, at sa katunayan, siya ang sumalakay sa gilid ng kama ni Lito. Agad siyang napuno ng frustration. Hindi lamang siya ang nakahawak sa kanya, ngunit mayroon din siyang partikular na mahimbing na pagtulog. I have to say, hinawakan mo ako ng mahigpit na halos hindi na ako makahinga. Sumulyap si Lito kay Dixie, walang pakialam na nagsabi. Tinapin ni Dixie ang kanyang mga tainga, na puno ng kahihiyan, at sinabing, tumigil ka, huwag mo nang sabihin. Nang makita ang kanyang walang magawang hitsura, labis na nasiyahan si Lito, pakiramdam na ang sama ng loob mula sa sampal kagabi ay naiganti na. Pagkatapos, pareho silang natapos na maghugas at si Lito ay lalabas para mag-almusal. Sa oras na ito, tinawag siya pabalik ni Dixie at sinabing, hindi ko alam kung ano ang iyong background, ngunit kung maaari mo akong i-escort sa Wangwo Mountain, maaari kitang bigyan ng maraming pera. Ayoko ng pera. Malumanay na sagot ni Lito, pagkatapos ay idinagdag, at hindi ako interesado sa iyo. Medyo namula ang mukha ni Dixie, alam niyang sarkastikong tinutukoy niya ang kanyang tinangkang alindog mula kagabi, at mariing sinabi, kung gayon, mag-propose ka ng kondisyon, basta't nasa kakayahan ko. Bahagyang sinabi ni Lito, papayag ako, tungkol sa kondisyon, pag-uusapan natin ito mamaya. Tandaan mo lang, may utang ka sa akin. Medyo nag-aalinlangan si Dixie, ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kaya sinabi niya, okay. Pagkatapos, pareho silang bumaba sa buffet restaurant ng hotel para mag-almusal. Ang upuan sa buffet restaurant ay inilalaan ayon sa grado ng suite. Kung mas maluho ang suite, mas maganda ang posisyon ng pag-upo. Si Lito ay nananatili sa Supreme Presidential Suite, isang upuan sa gintong posisyon sa tabi ng bintana.
Pagdating nila sa kanilang mga upuan, gayunpaman, nakita nilang nakaupo na ang isang lalaki at isang babae. Walang pakialam na sinabi ni Lito, mukhang nagkamali kayong dalawa, ito ang pwesto ko. Ang dalawa sa kanila ay hindi man lang sumulyap kay Lito, nagkukunwaring wala silang narinig. Nagpatuloy sila sa pagkain at kwentuhan. Sumimangot si Lito at nagtaas ng boses, bingi ba kayong dalawa? Noon ay lumingon ang babae, naiinip na sinabing, anong kaguluhan? Wala ka bang manners? Ngumuso si Lito, umupo ka na sa pwesto ko at gusto mo pa akong pagsabihan ang tungkol sa manners. Ang sabi ng babae, nakasulat ba ang pangalan mo sa upuan? Kung sino ang mauna ang makakakuha ng upuan. Umungol si Lito, umalis ka. Huwag mo akong gawing pisikal. Hoy, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Tumayo ang lalaki, hinampas ang mesa at mayabang na itinuro si Lito, sorry to my girlfriend, or I'll make you regret it. Ang babae ay nagsuot ng mapang-asar na ekspresyon, naghihintay na umatras si Lito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lito ang daliri ng lalaki at mabangis na pinahit ito pabalik. Isang matinding sakit ang tumama, at nagsimulang humagulgol ang lalaki. Malamig na sinabi ni Lito, ang pagturo ng mga daliri ay labis na hindi magalang at madaling magresulta sa pagkawalan nito. Kung ayaw mo, maaari mo itong ibigay sa isang taong nangangailangan. Bitawan mo, malapit nang mabali ang kamay ko. Namutla ang mukha ng lalaki sa sakit. Ngumisi si Lito, gusto mo pa rin ba ang paghingi ng tawad? No need. No need. Patuloy na sinabi ni Lito, sino ang mali kung gayon? Sino ang kulang sa asal? Agad namang tumugon ang lalaki, kulang sa manners. Kulang sa manners. Nagtanong si Lito, aalis ka ba o hindi? Mabilis na tumango ang lalaki, alis na ako. Aalis na ako. Noon lamang binitawan ni Lito ang kanyang kamay. Halatang nakahinga ng maluwag ang lalaki at agad na tumakas. Anak, alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong maging mayabang, pagsisisihan mo ito. Hindi kita bibitawan ng madali ngayon. Maraming tao ang nanunood, parang nawala ng mukha ang lalaki at umalis kasama ang kanyang kasintahan. Sa tingin mo ba haharap tayo sa gulo? Mukhang hindi simple ang lalaking iyon. Medyo nag-aalala si Dixie. Umupo si Lito, at dahan-dahang sinabi, kung maglakas loob siyang bumalik dito, magsisisi lang siya. Masyado kang mayabang. Umiling si Dixie at sinabing, bagaman sanay ka, ang mga makakain sa hotel na ito ay mayaman o maimpluwensya. Kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para apihin ka, tiyak na mapapahamak ka. Ngumiti lang si Lito ng mahina, at hindi umimik. Sure enough, after 5 minutes, bumalik ang mag-asawa kasama ang assistant manager ng hotel. Manager Leo, ang tatay ko at ang amo mong si Mr. Zing, ay matandang magkaibigan. Ngayon ay sinaktan ako sa loob ng iyong hotel, kaya kailangan mong harapin ang sitwasyong ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagrereklamo kay Mr. Zing. Galit na wika ng lalaki. Si Manager Leo ay agad na nabalisa, dahil ito ay direktang nauugnay sa kanyang katatagan sa trabaho. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon, magtiwala ka, Young Master Wang, tiyak na haharapin ko kaagad ang bagay na ito. Lumingon si Manager Leo kay Lito at nagtanong, ikaw ba ang nakatagpo ng ganito? Tumango si Lito, oo, ginawa ko. Si Dixie, na hindi na nakatiis, ay idinagdag, sila ang unang pumalit sa aming mga upuan. Bahagyang nag-alinlangan si Manager Leo dahil ang katotohanan na si Lito ay nakaupo rito ay tila nagpapahiwatig na siya ay isa ring mayaman. Gayunpaman, sa pagtatasa ng sitwasyon sa kanyang isip, itinuring niya si Lito na isang estranghero, malamang na isang mayamang tao mula sa labas ng lungsod. Gayunpaman, ibang kaso si Young Master Wang. Ang isang salita mula sa kanya ay maaaring mawala ng trabaho kay Manager Leo. Sa pag-iisip sa mga linyang ito, nagpasya si Manager Leo at itinuro si Lito, anuman ang nangyari, mali ang pag-atake mo sa isang tao. Humingi ka agad ng tawad kay Young Master Wang kung hindi ay kailangan nating tumawag ng mga security personnel. Si Fantalon Wang ay labis na mahiyain at mayabang na sinabi, lumuhod ka, humingi ng tawad ng malakas, isuko ang upuan na ito, at hindi ako makikigulo tungkol dito. Tumayo si Dixie, galit na galit, talagang lumalayo ka. This is my territory, and I can do whatever I want. So what? Kilala mo rin ba si Mr. Zing? Matagumpay na idineklara ni Fantalon. Sa puntong ito, tinapik ni Lito ang balikat ni Dixie, hindi mo kailangang magalit sa ganitong tao. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta kay Fantalon. Ang magagandang mata ni Dixie ay dilat na may mukha na puno ng pagtataka. Hindi naman talaga siya luluhod, di ba? Tumayo si Fantalon habang nakaakbay ang kanyang mga braso, naghihintay lang kay Lito na lumuhod sa kanya.
Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang mukha na nawala sa harap ng kanyang kasintahan. Nagpipigil din ng hininga ang ibang bisita. Sampal. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sampal, tinakpan ni Fantalon ang kanyang mukha, puno ng pagkabigla at galit ang kanyang mukha. Sinampal mo ako sa mukha. Mahinahong sinabi ni Lito, oo, ano ang problema? Hindi pa sapat. Pagkatapos noon ay muli siyang sinampal. Napakabilis ng kanyang mga galaw. Walang pagkakataon si Fantalon na umiwas at umupo sa sahig. Nang makita ang nakakatuwang eksenang ito, nagtawanan ang mga bisita. Malapit nang mabaliw si Fantalon sa galit, at tumayo na sumisigaw, patay ka. Hinding-hindi kita pakakawalan, Manager Leo, makikita mo. Napakasama ng tingin ni Manager Leo, hindi niya inaasahan na magiging matapang si Lito. He said icily, anak, I did you give you a chance, but you didn't cherish it. Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang walkie-talkie para tawagan ang mga security guard. Kasabay nito, inilabas din ni Lito ang kanyang cellphone at tumawag kay Carlito. Si Fantalon, kasama ang nag-aapoy na pisngi sa kanyang kamay, ay nanunuya, gusto mo pa ring tumawag para sa backup. Sige, hindi ako magpapahinga hanggang hindi ko mabali ang iyong mga binti ngayon. Maya-maya, sumugod ang mga security guard. Akmang mag-uutos na si Manager Leo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kung titingnan, ito ay talagang isang tawag mula sa malaking boss, si Mr. Zing. Nagmamadali niyang sinagot ito, at magalang na sinabi, Mr. Zing, ano ang maitutulong ko sa iyo? Sinaway ni Mr. Zing nang makarating siya sa linya, ikaw ay walang kabuluhan, si Mr. Argel ang aking pinakakilalang bisita. Pretuhin mo siya na parang ninuno mo. Bilasan mo at baliin mo ang mga binti ni Fantalon Wang, pagkatapos ay itapon mo siya. Huwag mong sirain ang gana ni Mr. Argel. Nang marinig ito, malamig na pawis ang bumalot sa likod ni Manager Leo, nagmamadali siyang nagsabi, oo, Mr. Zing. Kabanata 818. Sa sandaling ibinaba ni Manager Leo ang telepono, naiinip na sinabi ni Fantalon, Manager Leo, huminto ka sa pagdadaldal at ipakita sa batang ito ang ilang mga kulay. Sumulyap si Manager Leo kay Lito, pagkatapos ay tumingin kay Fantalon, at biglang nag-utos, mga tauhan, baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. Ano? Lahat, kabilang si Fantalon, ay nagulat dito. Natatawa, sinabi ni Fantalon, Manager Leo, baka nagkamali ka sa pagsasalita. Dapat ay binali mo ang mga paa ng batang iyon, sabay turo kay Lito. Si Manager Leo, gayunpaman, ay nagsuot ng malamig na ekspresyon, ang lahat ng paggalang na mayroon siya para kay Fantalon kanina ay nawala na parang nakatingin siya sa isang estranghero. Bakit nandito ka pa? Baliin ang mga paa nitong si Fantalon Wang. Utos ito ni President Zing. Nang makitang hindi gumagalaw ang seguridad, biglang nagtaas ng boses si Manager Leo. Ilang sandali bago nag-react ang security, pero kahit hindi nila naiintindihan ang sitwasyon, utos iyon ni President Zing, at walang nang ahas na sumalungat dito. Namutla ang mukha ni Fantalon, Manager Leo, may hindi pagkakaunawaan ba? Magkaibigan ng tatay ko at si President Zing. Ngumisi si Manager Leo, sinabi ni Pangulong Zing, narito si Mr. Argel ang kanyang pinakapinarangalan na panauhin, at hindi binibilang ang iyong ama. Nang marinig ito, namutla si Fantalon, puno ng panghihinayang. Walang ibang salita, kinaladkad siya ng security, dali-daling sumunod ang kanyang kasintahan. Yumuko si Manager Leo kay Lito, Mr. Argel, bulag ako sa kahalagahan mo, humihingi ako ng tawad, mangyaring ipagpatuloy ang iyong almusal. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, tandaan sa hinaharap, maging isang disenteng tao, huwag maging aso. Ang pangungusap na ito ay labis na nakakasakit, hindi bababa sa isang insulto. Gayunpaman, hindi nang ahas si Manager Leo na sumilip, tumango siya ng paulit-ulit, oo, tama ang sinabi mo. Sige, huwag mong sirain ang gana ko. Sabi ni Lito. Agad na umalis si Manager Leo, sa takot na kung magtatagal pa siya, ang isang random na tawag mula kay Lito ay mapatalsik siya sa trabaho. Sumunod ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang almusal. Ipinatong ni Dixie ang kanyang siko sa mesa, na curious na nakatingin kay Lito, kaya kaibigan ka ng amo ng hotel, hindi nakakagulat na ganoon kakalmado. Tumawa si Lito, normal na kaibigan lang. Kinagat ni Dixie ang kanyang mga labi, halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Lito, ngunit siya ay matalino at piniling huwag nang magsiyasat pa. Habang kumakain siya, nakatanggap si Lito ng text message mula kay Chenner na nagsasabing sasakay na siya sa eroplano at darating sa loob ng 2 oras. Sa ospital, si Fantalon Wang, nakasandal sa kanyang saklay, ay lumabas mula sa medikal na silid.
Ang kanyang kaliwang binti ay nasa cast, na ginagawang hindi matitiis na hawakan ang lupa, anumang pagkakadikit ay haantong sa matinding sakit. Sa pagkakataong iyon, naglakad palapit sa kanya ang kanyang kasintahan. Baby, dali, tulungan mo ako. Iniabot ni Fantalon ang isang kamay. The girlfriend coldly huffed, I'm here to break up with you. Wala kang ipinakitang pagkalalaki sa hotel, paano ako makakasama sa lalaking katulad mo, at saka isang pile. She sneered at tumalikod. Nabaluktot ang mukha ni Fantalon sa galit, masama niyang isinumpa, that boy, pagbabayarin ko siya. Kaagad, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumawag, bumubulong, kuya, may nagbali sa binti ko. Sa kabilang panig ng tawag ay ang pinsan ni Fantalon Wang, si Ment Wang. Nang marinig ito, agad na sumigaw si Ment, ano? Sinong matapang? Sana ay nakiusap si Fantalon, kapatid, kailangan mong ipaghiganti ako. Ikaw lang ang nag-iisang martial artist sa ating lumang pamilyang Wang, ipinagmamalaki ka ng buong pamilya. Ang pambobola na ito ay nababagay kay Ment Wang, mabilis niyang kinumpirma, huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan ka ni kuya sa bagay na ito. Ngayon ay medyo abala sa sekta, magkikita tayo ngayong gabi at maghihiganti tayo para sa iyo. Salamat, kuya, may ipapakilala ako sa iyo na magagandang babae mamaya. Si Fantalon ay lubos na natuwa sa loob. Di nagtagal, tinawag niya ang isa sa kanyang mga kaibigang binal, at magkasama silang lumabas sa pasukan ng hotel. Hindi nagtagal, lumitaw si Lito sa pasukan ng hotel. Yan ang batang dapat mong sundan, alamin mo ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng usapin, I can assure you will be well rewarded. Halos mga pagsabog ng galit ang makikita sa mga mata ni Fantalon. Puno ng kumpiyansa ang kanyang kaibigan, inimbitahan ako ni Mr. Wang dahil sanay ako sa paghabol sa mga tao. Promise hindi kita bibiguin. Buti naman, nasa iyo na ang lahat. Isang flash ng malalim na mali siya ang dumaan sa mga mata ni Fantalon Wang. Nakasandal sa kanyang saklay, napaatras siya. Samantala, sina Lito at Dixie ay sumakay sa kotse at nagtungo sa airport para sunduin si Chenner. Pagkaraan ng ilang panahon na magkahiwalay, tila mas naging maganda si Chenner. Ang kanyang itim na buhok na hanggang balikat ay nakatabing sa kanyang mga balikat at isang matamis na ngiti ang nagpalamuti sa kanyang pinong mukha. Hinaplos ni Lito ang kanyang ulo, malumanay na nagkomento, tumangkad ka. Inilabas ni Chenner iyan ang kanyang dila sa kanya bago lumingon kay Dixie sa gilid, kuya, ito ba ang bago mong kasintahan? Ano ang nangyari sa magandang babae noong nakaraan? Nang matapos, biglang tinakpan ni Chenner ang kanyang bibig, tila napagtanto na nasabi niya ang isang bagay na hindi niya dapat sabihin. Binigyan ni Dixie si Lito ng makahulugang tingin. Tumikim si Lito, magpapaliwanag na sana, nang biglang tumawa ng mahina si Dixie, tama, girlfriend ako ng kapatid mo. Araw-araw tayong magsasama, sana hindi ka mag-isip ng iba, Chenner. Namula ang mukha ni Chenner, nagulat nang makitang napakaprangka ng babaeng ito. Kung umiinom sana ng tubig si Lito, nabulunan na sana siya hanggang ngayon. Naguguluhang tumingin siya kay Dixie. Hinaila siya ni Dixie sa gilid at bangulong, anyway, we're going to be inseparable these few days. Mas bagay na magpanggap tayong mag-asawa. Kung wala kang pagtutol, wala akong problema. Si Lito ay natural na hindi tutol na magkaroon ng isa pang napakagandang kasintahan. Bumalik ang dalawa kay Chenner, na tumatawa habang nakatikip ang kanyang kamay sa kanyang bibig, ate, kayo ng aking kapatid ay sobrang mapagmahal, hindi ninyo kayang maging sweet sa isa't isa kahit sa publiko. Pinisil ni Lito ang kanyang ilong, wala ng kalokohan, binibini. Tiyak na nagugutom ka, di ba? Kuha tayo ng paborito mong pritong manok. Masayang hinawakan ni Chenner ang kamay ni Lito, magiliw na sinabi, ang kapatid ko ang pinakamagaling. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw mula sa gilid ang gulat na bulalas. Tulong! May nahimatay. Kasunod ng tunog, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakadapa, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay pumipihit sa sakit. Agad na lumapit si Lito, handang tumulong. Una niyang kinuha ang pulso ng matanda, at mabilis na tinaasa na siya ay nagkakaroon ng malubhang sakit sa puso, isang napakakagyat na sitwasyon. Akmang ilalabas niya ang kanyang pilak na karayom, isang medyo may edad na lalaki ang bumangga. Nang makita ang kalagayan ng matanda, nagbago ang mukha nito. Master Meng. Mabilis siyang tumingkayad, na tila nag-aalala. Maya-maya lang ay bumaantong hininga ang karamihan. Nakita ko na ang lalaking ito sa telebisyon, siya ang padre de pamilya ng Meng. Ang pamilyang Meng ay isang pangalan ng sambahayan sa Zhengzhou City, na may mga interes sa negosyo sa iba't ibang industriya.
Bukod dito, ang nakababatang henerasyon ng pamilya ay gumawa ng kanilang sariling marka at lubos na nagtagumpay sa iba't ibang larangan. May kapangyarihan silang impluwensyahan ang sitwasyon. Ang nasa katanghaliang lalaki ay katulong ni Master Meng na pinangalanang Roxanne Zhang. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang phone para tumawag ng medical services. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ng isang binata sa karamihan nang marinig niya ang tungkol kay Master Meng. Agad namang tumayo ang binata na sarap sa kaguluhan. Ako ay isang doktor. Umupo siya sa tabi ni Lito at mayabang na sinabi, "Anak, tinulungan mo ako." Tumaas ang isang kilay ni Lito, nakitang nakakatuwa ang sitwasyon. Binawi niya ang kamay sa bulsa kung saan kukuha siya ng silver needle. Hindi mo mailigtas ang matandang ito. Mahinahong sabi ni Lito. I can't help. Alam mo ba kung sino ako? Speaking nonsense here. Malamig na sumangot ang lalaki at malakas na nagpahayag, makinig kang mabuti, ang pangalan ko ay Jun Shen, isang medikal na doktor mula sa nangungunang medical university sa kabisera ng lungsod. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, bumungad sa akin ang gulat sa paligid. Ang unang medical university sa kabisera ay ang pinakamahusay na medikal na paaralan sa bansa. Oo, sabi nila, kailangan mo ng napakataas na marka para makapasok, at may doctorate pa siya. Mukhang siya ang epitome ng talent. Nang marinig ang patuloy na papuri, si Jun ay nagsuot ng mapagmataas na ekspresyon at pagkatapos ay tinanong si Lito, maaari ko bang malaman kung saang medikal na paaralan ka nagtapos, binata? Mahinahong sumagot si Lito, hindi ako nag-aral sa isang medikal na paaralan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ano ang isang taong hindi nag-aral sa isang medikal na paaralan na nagbibigay ng mga direksyon dito? Maraming tao ang nagbigay kay Lito ng mapang asar na ikot ng kanilang mga mata. Si Lito ay nanatiling hindi natinag at sinabi kay Assistant Zhang, kung hindi ako papayagang gamutin siya, ang matandang lalaking ito ay malalagay sa matinding panganib. Si Assistant Zhang, na inis, ay sinaway, anak, itigil mo na ang gulo. Hayaang gamutin siya ng isang tunay na doktor. Kung hindi siya masyadong sibil, itinaboy na sana niya si Lito. Para sa lahat, ang mga salita ni Lito ay tila ganap na walang katotohanan. Bamulong si Dixie kay Chenner, may problema ba sa utak ng kapatid mo? Hindi siya manggagamot, pero pinilit niyang mag-orkestra rito. Umiling si Chenner, ate, ang galing ng kapatid ko sa paggagamot ay kahanga-hanga. Nagsasanay siya ng tradisyonal na panggagamot. Nagtataka si Dixie kay Lito, ngunit hindi siya naniwala sa kanya. Sa pagharap sa lahat ng pagdududa, hindi nagsalita si Lito, tumawa lang siya at tumabi. Agad namang humakbang si Jun, na kanina ay tumabi sa kasiyahan sa drama, upang iligtas ang tao nang marinig na mayaman ang matanda. Ito ay nagpapakita na siya ay isang oportunista. Si Jun ay nagsimulang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 minuto, si Jun ay natatakpan na ng pawis, at ang kalagayan ng matandang Meng ay hindi lamang bumuti, ngunit lumala pa ito. Napansin din ni Assistant Zhang na may mali. Pinakinggan niya ang dibdib ng matandang Meng at galit na sinabi, tumigil na sa pagtibok ang puso ni Old Meng. Hindi ka ba isang medikal na doktor? Ano ang nangyayari? Namutla ang mukha ni Jun, at bigla siyang nataranta. Kakagraduate lang niya at ilang buwan lang naging intern, at hindi masyadong pamilyar sa aktwal na emergency rescue. Noong una ay naisip niya na madali niyang mailigtas si Old Meng at mapasalamatan, marahil ay tumanggap pa ng malaking halaga, na tumutulong sa kanya na maabot ang rurok ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kalala ang kalagayan ni Old Meng, at wala na siyang ideya. 2 minuto. Noon lang, si Lito, na nakatayo sa tabi, ay mahinahong nagsalita. Kumunat ang noo ni Assistant Zhang, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Lito, sa loob ng 2 minuto, kahit na dumating ang isang Diyos, hindi niya ito mailigtas. Huminga ng matalim na hangin ng malamig na hangin si Assistant Zhang. Ayaw niyang maniwala kay Lito, ngunit ang mga salitang sinabi ni Lito ay talagang nagkatotoo. Higit sa lahat, hindi makakarating ang ambulansya sa loob ng 2 minuto, lalo pat bumalik sa ospital. Nagpa siya si Assistant Zhang at sinabi kay Lito, kung mailigtas mo si Old Master Meng, ako. Hindi ko kailangan ng bayad. Bago matapos ang Assistant Zhang, nagsalita si Lito at agad na naglabas ng silver acupuncture needles para simulan ang paglalagay nito. Si Jun, na may malungkot na mukha, ay tumayo sa isang tabi, hindi kusang nanunuya, gumagamit ka talaga ng tradisyonal na gamot. Siguradong nagbibiro ka. Alam ng lahat na ang practitioner medicine ay isang scam, hindi nito kayang gamutin ang mga sakit. Hindi siya pinansin ni Lito, nakatuon sa paglalagay ng mga karayom.
Galit na sinabi ni Jun, kung magtagumpay ka, kakain ako ng putik dito, ngayon din. Pagkatapos ng isang mabilis at masusing sesyon ng acupuncture, inilipat ni Lito ang enerhiya sa meridian ng puso ni Old Master Meng at binawi ang huling pilak na karayom. Huff! Huminga ng mahabang hininga si Old Master Meng, namumula ang kanyang maputlang mukha ng dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang lahat at hindi sinasadyang nagpalakpakan. Napabuka ang bibig ni Jun, natulala siya. Tumayo si Lito, nakatingin kay Jun, nakakatawang nagkomento, ano pa ang hinihintay mo? Oras na para kumain ng putik. Kabanata 819. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Jun. Hindi siya makapaniwala na siya, isang kilalang doktor ng medisina, ay matatalo sa isang practitioner ng tradisyonal na medicine. Si Ginoong Meng ay hindi gumaling sa pamamagitan ng iyong acupuncture, ngunit sa pamamagitan ng aking napapanahong resuscitation. Ang mga epekto ay tumagal lamang ng ilang oras upang ipakita. Sabi ni Jun, sinusubukang iligtas ang mukha sa pamamagitan ng pagbaluktot sa katotohanan. Pagkasabi niyan, nagkunwari siyang nagmamalinis, sa pagkakaroon ng mataas na antas ng edukasyon, hindi ko ibababa ang aking sarili upang makipagtalo sa iyo, isang charlatan mula sa mga lansangan, hanggat ang pasyente ay ligtas. Pagkasabi noon, tumalikod si Jun para umalis. Tumigil ka. Malamig na utos ni Lito. Huminto si Jun, na konsensya. Ano pa bang gusto mo? Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Lito. Hindi mo kailangang kumain ng putik, ngunit kailangan mong bawiin ang sinabi mo. Ang mga tradisyonal na medicine practitioners ay hindi manloloko. Si Jun Shen ay mukhang mapanlate. Hinding-hindi ko babawiin ang aking mga salita. Kayong lahat, mga tradisyonal na lokal na medical practitioner, ay mga manloloko. Ang iyong tinatawag na millennium-old culture ay total garbage. Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, naglakad na si Lito palapit sa kanya, malamig ang boses. Sasabihin ko pa ba, bawiin mo ang mga sinabi mo. Sa sandaling iyon, si Jun ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ang kaninang mainit na hangin ay tila naging yelo. Ang mga mata ni Lito ay kasing talas ng mga kutsilyo. Nagpadala sila ng panginginig sa gulugad ni Jun. Pagkatapos lamang ng 3 segundong pagtitig, inamin ni Jun ang kanyang pagkatalo. Binabawi ko ang mga sinabi ko. Nagkamali ako. Sa isang mabagsik na mukha, sinabi ni Lito, ang mga taong tulad mo, kahit na may mataas na antas ng edukasyon, ay hindi makakamit ang kadakilaan dahil sa kanilang makitid na pag-iisip. Ngayon, umalis ka. Si Jun ay hindi nang ahas na bawiin ang isang salita at nagtatampo na umalis. Hanggang sa nakalayo na siya ay lumingon siya at tinitigan si Lito, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Boy, better not let me to meet you, otherwise, masisira kita. Tinulungan ng kanyang aide, tumayo si Meng Qingtao at nagtanong, nasaan ang binata na nagligtas sa akin? Si Zhang, ang katulong, ay tumingin sa paligid at nakitang nakaalis na si Li Xiao. Siya, umalis na daw. Nang marinig ito, lumungkot ang mukha ni Winston Meng, paano makakaalis ang aking tagapagligtas ng ganito? Hanapin ang pamunuan ng paliparan at suriin ang pagbabantay, kailangan nating mahanap siya. Dapat kong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa kanya. Mabilis na sumagot ang katulong, opo, sir, ako na po ang bahala agad. Si Lito, ang kanyang kapatid na babae, at si Dixie ay magkasama, na mamasyal sa Zhengzhou City, at malapit na ang gabi. Sina Chenner at Dixie ay naging maayos at hindi man lang napapagod. Sa katunayan, gusto nilang ipagpatuloy ang pamimili. Si Lito, na kargado ng kanilang, mga samsam sa digmaan, ay lubos na natalo. Kahit na ang pakikipaglaban sa nangungunang ranggo ng listahan ay hindi nakakapagod. Sa sandaling magsimulang mamili ang mga kababaihan, tila sila ay nagbabago sa ibang at nakakatakot na mga nilalang. Mag-isa kayong mag-shopping. Magpapahinga muna ako dito at hihintayin ko kayo pagkatapos nyo. Itinuro ni Lito ang kalapit na tindahan ng inumin. Sa isang nguso, hindi sumasang-ayon si Chenner, kuya, katawa kang mahina. Inilapag ni Lito ang isang tumpok ng mga shopping bag, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, nanalo ka, hindi ako makakalaban. Tubig ate, mamili tayo. Ang ganda ng palda na nakita natin ngayon. Nakipag-ugnay si Chenner kay Dixie at tumalbog palayo. Habang pinapanood ang dalawang babae na umalis, nakahinga ng maluwag si Lito, pakiramdam niya ay malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Pagkatapos ng halos isang oras na pahinga, hindi pa rin bumabalik si Chenner, kaya kinuha ni Lito ang kanyang telepono, gustong magtanong kung kailan sila babalik. Dinial niya ang numero, ngunit agad itong tinanggihan. Tinaas ni Lito ang kanyang mga kilay, biglang nakaramdam ng isang masamang tingin.
Ilang beses pa siyang nag-dial, at sa wakas, sinagot ang tawag. Hello. Sa kabilang banda ay may nag-aalalang boses ng isang lalaki. Malamig na sinabi ni Lito, nasaan ang kapatid ko? Ngumisi ang lalaki, huwag kang mag-alala, ligtas ang kapatid mo at ang isa pang babae, ngunit kung hindi ka makikipagtulungan, baka hindi na sila. Ang buong katawan ni Lito ay sumabog sa matinding lamig, kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok sa kanyang ulo, sisiguraduhin kung wala kang malilibing. Hehe, kakayanin mo yan. Kumpiyansa na nagsalita ang kabilang partido, sa loob ng kalahating oras, pumunta sa 234 na City Road. Huwag tumawag ng pulis. Kung maglakas loob kang hamatak ng anumang stunt, ginagarantiyahan kung hihingi ng kapatid mo na namatay na siya. Pagkasabi nito ay ibinaba ng kausap ang tawag. Walang pag-aalinlangan, si Lito ay nagmamadaling pumunta sa ibinigay na address. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Lito sa itinalagang lokasyon. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa kadiliman, na nanunuya, anak, ikaw talaga ay nasa oras. Pagkatapos, tinuro nila ang isang van na nakaparada sa malapit, if you dare, get in the car. Nang hindi umimik, sumakay si Lito sa sasakyan. Mukhang nagulat ang dalawang lalaki. Ang mga karaniwang tao ay natakot sa kanilang mga talino, ngunit ang batang ito ay tila matapang. Nakapikit ang mga mata ni Lito, at nagsimulang humandar ang sasakyan, mabilis na nakarating sa destinasyon. May lumapit kay Lito pababa ng sasakyan at papasok sa isang gusali. Sumunod, narinig niyang may nagsabi, tanggalin mo ang piring. Tinanggal ni Lito ang piring, at nasa harapan niya ang isang matangkad na lalaki. Sa tabi ng lalaki ay nakatayo si Fantalunwang na nakilala niya kanina. Lito, hindi mo inaasahan na ako yun, di ba? Itinuro ni Fantalon ang kanyang nabali na binti, galit na sinabi, nagdulot ka ng ganitong paghihirap sa akin. Paano kita mapapabayaan? Mahinahong tumugon si Lito, nasaan ang kapatid ko? Pinalakpakan ng matangkad na lalaki ang kanyang mga kamay, at dinala ng dalawang lalaki sina Chenner at Dixie. Kuya! Si Chenner, na halatang takot, ay may pulang mga mata, at ang kanyang mga pilik mata ay nababalutan pa rin ng luha. Sinuri mo ng mabuti ni Lito, tinitiyak na hindi masasaktan ang kanyang nakababatang kapatid, pagkatapos ay inaliw siya, Chenner, huwag kang matakot. Kapag naalis na ni Kuya ang mga masasamang ito, magiging okay din ang lahat. Nang sabihin ng mga salitang ito, humagalpak ng tawa si Fantalon, nanunuya, anak, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang makatakas? Itinuro niya ang matipunong lalaki sa tabi niya, ito ang aking pinsan na si Mentwang, isang martial artist. Ibinuga ni Ment ang kanyang dibdib na may hitsura ng pagmamataas. Oh, isang martial artist. Sumulyap si Lito kay Ment, may bakas ng saya sa kanyang ekspresyon. Ikinagalit nito si Ment, galit siyang umungol, naglakas loob kang tingnan ako. Pagsisisihan mo ito kaagad. Sumisigaw si Ment, isang bugzo ng China nagmumula sa kanyang katawan. Masayang bulalas ni Fantalon, bro, ilang araw na lang at bumuti na ang iyong lakas. Nakaramdam ng pagmamalaki, sinabi ni Ment, syempre, kami mula sa Dragon Gate ay may mga kakaibang sekreto na itinuro ng pinuno ng sect, sinumang masipag na nag-aaral ay maaaring maging eksperto sa martial arts. Nang marinig ang tatlong salitang, Dragon Gate, mukhang natulala si Lito, at agad na tumawa. Anak, nasa bingit ka ng kamatayan, nakakatuwa ka ba? Malamig na sabi ni Ment. Ngumisi si Fantalon, sa palagay ko marahil ay napagtanto niya na malapit na siyang mamatay. Kaya nawalan siya ng malay. Maging sina Chenner at Dixie ay mukhang nalilito, hindi naiintindihan kung ano ang nakitang nakakatawa kay Lito. Galing ka ba sa Dragon Sect? Walang pakialam na sumagot si Lito, gusto kong makita ang iyong Vice Sect Leader. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Sect ay mayroon ding sangay sa Zengo City. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mentwang kung alam niyang ang taong nakatayo sa harapan niya ay ang Sect Leader ng Dragon Gate o Shaolong Sect. Napabuntong hininga si Ment, ang aming Vice Sect Leader ay hindi isang taong makikilala mo sa isang kapritsyo. Kuya, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Itong batang ito ang nagdulot sa akin ng ganoong gulo, kailangan mong baliin ang kanyang dalawang paa. Mabangis na sabi ni Fantalon. Tinitigan ni Dixie ang kanyang magagandang mata, bakit? Si General Manager Zing ang nag-utos sa iyo na baliin ang kanyang binti. Ano ang kinalaman niyan sa kanya? Nagbago ang ekspresyon ni Fantalon. Si Manager Zing ay hindi isang ordinaryong tao, hindi isang taong kaya niyang pukawin. Pero itong si Lito, mukhang ordinaryong tao lang, natural, pipiliin niya ang weaker side. I just dislike him and want to hit him. Who made my brother so capable? In this era, strength is the real hard truth.
Walang modo na sinabi ni Fantalon. Gusto mong malaman kung sino ang may mas malaking lakas. Malamig na tumawa si Lito, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at nag-dial kay Carlito. May nagngangalang Mentwang ba sa sangay ng Zengo City? Inagaw niya ang kapatid ko, hawakan mo. Pagkasabi nito ay ibinabanan niya ang telepono. Sa kabilang panig, nang marinig ito, si Carlito ay pinagwisan ng malamig. Desperado, idinayal niya ang numero ng telepono ng Deputy Master ng Zengo Division, habang patuloy na nagmumura. Nang sinagot ni Deputy Master Song ang tawag, galit na pinagalitan ni Carlito, "Old Song, mayroon ka bang lalaking pinangalanang Mentwang sa ilalim ng iyong pamamahala?" Saglit na nag-isip si Summer Song, pagkatapos ay tumango, "Oo, ngayon lang siya sumama sa amin." "Ano na?" Ngumisi si Carlito, "At mayroon kang apdo na magtanong kung ano ang nangyayari. Paano mo pinangangasiwaan ang iyong mga tauhan? Ang nincompoop na ito ay kumidnap ng isang babae, at ang babaeng ito ay nagkataong kapatid ng master." "Ano?" Nagulat si Summer na muntik na niyang mabitawan ang kanyang telepono. Ang master ng Dragon Gate ay palaging isang misteryosong figure na hindi nagpakita ng kanyang mukha. Gayunpaman, sa tuwing binabanggit ng pinakamataas na pamamahala ang guro, ang kanilang pagpapahayag ng paggalang at pagsamba ay para bang ang guro ay isang Diyos na hindi dapat labagin. At ngayon, isa sa kanyang mga nasasakupan ang aktwal na kumidnap sa sariling kapatid ng guro. Halos nasa dulo na si Summer Song. Malamig na sinabi ni Carlito, "Mayroon kang 10 minuto. Kung hindi nalutas ang isyong ito, papalitan namin ang Deputy Master." "Brother Carlito, makatitiyak ka? Tiyak na haharapin ko ang bagay na ito ng maayos," sagot ni Summer, na puno ng pangamba ang kanyang puso. Sa kabilang panig, matapos makita si Lito na tapusin ang tawag, parehong nagpakita ng mapanuksong ngiti sa kanilang mga mukha sina Fantalon at Ment. "Anak, maganda ang performance mo." Malamig na tumawa si Fantalon. Tumango si Ment, puno ng panunuya ang kanyang mukha habang sinabi niya, "Kung hindi ka lang nagsalita, ipagpalagay ko na ikaw ang master ng Dragon Gate Clan." "Paano kung sabihin kung ako nga?" Matamlay na sagot ni Lito. Dito, parehong natigilan sina Ment at Fantalon, na sinundan kaagad ng kanilang tawa. "Are you trying to laugh us to death, young man?" Tawa ng tawa si Fantalon habang hawak-hawak ang tiyan. "Kung ikaw ang clan master ng Dragon Gate, ako ang batang master ay luluhod at tatawagin kang tatay." Nang nabigkas ang kanyang mga salita, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Ment. Medyo natigilan, kinuha ni Ment ang kanyang telepono, "Bakit ako tatawagan ni Vice Master Song sa ganitong oras?" Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Pinunasan ito ni Fantalon, at sinabing, "Kuya, huwag mo itong pag-isipang mabuti. Dapat ay mayroon siyang ibang mga bagay." Walang paraan na kaya kinuha niya ang telepono. Sa sandaling sinagot niya ang tawag, ang galit na dagindong ni Vice Master Song ay nagmula sa tagapagsalita, "Mentwang, walang modo mo. Palayain mo na ang babaeng iyan. Nasaan ka ngayon?" Naiwang tulala si Ment nang ibinaba niya ang kanyang kinalalagyan at nagtanong, "Guro, anong problema?" "Kahit anong mangyari, huwag kang gumawa ng anuman. Hintayin mo lang akong makarating dyan. Maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, at buburahin kita ng buhay." Sa kabilang dulo, mabilis na inutusan ni Summer Song ang kanyang mga tauhan na magmaneho, habang nagmumura sa kanyang hininga. Kabanata 820. Medyo hindi mapalagay si Mentwang. Hindi masyadong maganda ang ugali ng vice leader kanina. Ang batang ito kaya sa kanyang harapan ay talagang isang taong hindi pangkaraniwan. Umalma si Fantalon mula sa gilid, "Kuya, huwag masyadong mag-isip, ang batang ito ay hindi maaaring maging pinuno ng sekta. Napakabata niya, halatang nambobola siya." Natagpuan ito ni Ment na makatwiran. Ang pagsasanay hanggang sa antas ng pinuno ng sekta ay mangangailangan ng hindi bababa sa mga dekada, hindi ito maaaring maging isang kabataan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Pabayaan mo ang dalawang babaeng ito." Pagkatapos ay itinuro niya si Lito, at malamig na nagutos, "Ikaw, lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking kapatid." Tumango si Lito kay Chenner, "Mauna na kayo." Pagkaalis ni na Chenner at Dixie, mahinahong iminungkahi ni Lito, "Paano kung tumaya tayo? Kung ako talaga ang pinuno ng sekta ng Shaolong, baliin din natin ang kanyang kabilang binti." With that, tinuro niya si Fantalon. Nagbago ang mukha ni Fantalon, agad niyang sinabi, "Okay lang, pero kung nagsisinungaling ka, babaliin namin ang dalawa mong paa." Matatag siyang naniniwala na imposibleng maging pinuno ng Shaolong sect si Lito. Ilang sandali pa, sumugod si Vice Leader Summer Song, kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nang malapit na siyang batiin ni Ment, pinalayas siya ni Summer Song, galit na galit, "Ang walang isip mo.
Si Summer Song, natatarantang sumagot, leader ng sekta, pinalaya ko na ang dalawang babae. Binubuli ng batang ito ang kinakapatid ko. Gusto ko lang siyang lumuhad at humingi ng tawad, hindi namin sinasadyang saktan siya. Ikaw duguan. Si Summer Song ay nasa bingit ng pagsabog, nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga, at hindi pinansin ang kanyang sarili. Diretso siyang naglakad papunta kay Lito. Thunk! Habang nakaluhod sa lupa, nagpahayag ng pagsisisi si Summer Song, nagawa ko ng mali ang aking mga tungkulin, nakikiusap ako sa master na parusuhan ako. Nang marinig ito, si Mentwang ay ganap na natulala. Nauutil niyang sabi, Master, ano bang sinasabi mo? Sino itong batang ito? Sinulyapan siya ni Summer, huwag mo akong tawaging Master, ito ang tunay na pinuno ng Sholong Sect. Si Ment ay biglang bumuhos sa malamig na pawis, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan. Sa puntong ito, kahit na ayaw niyang maniwala, kitang-kita ang katotohanan. Walang puwang para sa pagdududa. Ang binatang ito ay talagang maladyos na master ng sekta. Thunk! Nakaluhod si Ment, paulit-ulit na yumuko, hanggang sa damyugo ang kanyang noo. Master, patawarin mo ako. Master, patawarin mo ako. Nakagawa ako ng matinding pagkakamali. Malamig na sinabi ni Lito, alam mo ba kung anong krimen ang ginawa mo? Nanginig si Ment, please. Please enlighten me, Master. Ngumisi si Lito, kumilos ka ng basta-basta nang hindi nakakaalam ng mga bagay, na nagsasalita sa iyong pagkatao. Paano matatanggap ng Sholong Sect o Dragon Gate ang isang disipulong tulad mo? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naramdaman ni Ment ang matinding sakit sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay nawala ng malay ang kanyang katawan. Binawi ni Lito ang kanyang palad at mahinahong sinabi, ang martial art na natutunan mo ay mula sa Shao Dragon Sect, at ngayon babawiin ko ito. Hindi ka na alagad ng Shao Dragon Sect, umalis ka. Lubhang gaman ang pakiramdam ni Ment. Noong una, akala niya ay mamamatay na siya. Pagkatapos magpasalamat kay Lito, tumakbo siya kaagad. Muling bumagsak ang kanyang tingin kay Phantalon, na ang mukha ay nawala ng kulay dahil sa takot. Kung pumayag kang tumaya, dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Iunat mo ang iyong kabilang binti. Isang sardonic na ngiti ang sumilay sa labi ni Lito. Patuloy na umatras si Phantalon, tumalikod para tumakbo, ngunit mas mabilis ang bilis ni Lito. Sa isang iglap, sinipa niya si Phantalon sa lupa, tinatapakan ng isang paa ang buo niyang hita. Basag! Sinamahan ng malutong na tunog ng bali ng buto, si Phantalon ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Napuno ng panghihinayang at takot ang kanyang puso. Bakit siya bumalik para maghayganti kay Lito? Kung alam niyang si Lito ang sect master ng Shao Dragon Sect, hindi siya maglalakas loob na maghayganti kahit nabigyan siya ng 10 beses ng lakas ng loob. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, pumalakpak si Lito at sinabi kay Summer, ikaw, bilang vice sect leader, ay hindi nakapag-aral ng maayos sa iyong mga nasasakupan. Sa makatuwid, hindi ka makakatanggap ng anumang sweldo ngayong taon. Hindi nang ahas na tumanggi si Summer, magalang na sinabi, oo, salamat sa iyong kabutihang loob, sect master. Aalis na sana si Lito, biglang may naisip si Summer at sinabing, Sect Master, hindi pa kayo nakita ng mga kapatid sa branch. Maraming tao pa nga ang hindi nasisiyahan at nagdududa. Pwede ba kayong magsagawa ng personal na inspection para takutin ang mga disipulong ito? Ang mga tao ay hindi nasisiyahan at may mga pagdududa. Bahagyang tumagilid ang sulok ng bibig ni Lito, okay, pupunta ako bukas, ngunit huwag mo nang ipahayag ang balitang ito. Oo, Sect Leader. Tuwang-tuwang ibinaba ni Summersong ang kanyang ulo. Nang muli siyang tumangala, nawala na si Lito. Kinabukasan, matapos ay settle ang kanyang kapatid na babae at si Dixie sa hotel, umalis si Li Xiao patungo sa Zhengzhou City Division ng Shao Dragon Sect. Dahil wala siyang sasakyan, sumakay si Lito ng taxi. Ang taxi driver ay isang lokal mula sa Zhengzhou City at masigasig na nakikipag-chat kay Lito. Biglang may sumugod na sports car mula sa harapan. Mabilis na nag-react ang taxi driver, ngunit huli na, at nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Ito ay isang napakakapansin-pansing pink na convertible, na may isang batang babae na nakasuot ng kamisete, exaggerated na salaming pang-araw, at isang dayami na sombrero na saklob dito. Bumaba ng kotse ang batang babae na may galit na ekspresyon, nag-cross arms, at nag-snap, how do you drive? Bumaba ng sasakyan ang taxi driver, bumantong hininga, at walang magawa, miss, dapat nilinaw mo na ikaw ang lumabag sa rules, hindi ako. Tumaas ang isang kilay ng dalaga at napabuntong hininga, you're full of crap. How could I violate the rules, bulag ka lang. Sa pagharap sa dominanteng babae, ang matapat na taxi driver ay nawala ng masabi, miss, napaka-unreasonable mo talaga.
Saan ako hindi makatwiran, hindi mo lang maintindihan ang simpleng wika. Sarcastic na sagot ng dalaga. Ang gayong hindi makatwirang mayaman na babae ay naging sanhi ng pagkunot ng mga kilay ni Lito, at nagtanong siya ng walang pakialam, mayroon ka bang lisensya sa pagmamaneho? Ipakita mo sa akin. Ang paraan ng pagmamaneho niya ngayon ay malinaw na iminungkahi na siya ay isang baguhan, naisip niya. I doubt na nakapasa siya sa driving test. Gaya ng inaasahan, biglang nag-iba ang mukha ng dalaga nang ipahayag nito ang kanyang hinala. I don't have my driving license with me. Is it any of your business? Sino ka sa tingin mo? Galit niyang sagot. Ngumiti si Lito at sinabing, sige, hahayaan namin ang pulisya ng trapiko na humawak nito. Kapag hiningi ka nila ng iyong lisensya sa pagmamaneho, maaari mong tanungin sila ng sino ka sa palagay mo. Sinisiguro ko sa iyo, magpapalipas ka ng gabi sa istasyon ng pulisya. Nang marinig ito ng dalaga, bahagyang nataranta. Enough! Di ba gusto nyo lang mangikil sa akin? May bahid ng panunuya ang boses niya. With that, tumalikod siya at naglabas ng paper bag sa kotse. Bigla siyang naglabas ng isang balumbon ng libo na papel at inihagis sa sahig. May 20,000. Kunin mo. Para sa akin, ito ay isa lamang patak sa karagatan. Kayong mga kawawang kawawa. Baka sa mukha niya ang pagsusungit. Papasok na sana siya sa kotse niya nang. Tumigil ka. Ang malamig na boses ni Lito ay nagpatigil sa kanyang paglalakad. Walang pag-aalinlangan niyang sinipa ang pera patungo sa kanya. Hindi kami interesado sa pera mo. We decided to call the traffic police. Tapos lumingon siya sa taxi driver. Sir, I'm not very familiar with traffic laws. Ano ang parusa sa pagmamaneho ng walang lisensya? Sumagot ang driver, ang multa na higit sa 100,000 o mas mababa sa 100,000 at maaaring may kasamang detention ng hanggang 15 araw. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lito. Tiningnan niya ang dalaga at sinabing, ang pagiging detained sa loob ng 15 araw, nakaharap sa malamig na pader ng bilangguan, kumakain ng atsara at umiinom ng manipis na lugaw araw-araw. Hindi ba nakakapanabik? Nang marinig ito ng dalaga ay napangiti. Hindi siya nag-aalala tungkol sa multa, ngunit ang pag-iisip na makulong ay nakakahiya. Ano? Anong gusto mo? Ang batang babae ay tumitig kay Lito sa gulat. Ngumiti si Lito at sinabi, simple. Kunin ang pera sa sahig, magalang na iabot ito sa matandang master na ito, pagkatapos ay yumuko at humingi ng tawad. Kung hindi, tatawag ako kaagad sa traffic police. Ikaw. Halatang tinatakot mo ako. Sa sobrang galit ng dalaga ay tinapakan niya ang kanyang paa. Nagkibit balikat si Lito, na nagpapakita ng walang pakialam na ekspresyon, na parang nagsasabing, oo, pinagbabantaan kita, kaya, ano? Dahil walang choice, tumingkayad ang dalaga para kunin ang pera, inabot ito sa taxi driver, saka yumuko, I'm sorry, my mistake. Nataranta ang driver habang kinukuha niya ang pera, humahanga kay Lito. Okay na ba tayo ngayon? Pinandilatan ng babae si Lito. Ngumisi si Lito, palm. Sana hindi nakita-makita. Sa sobrang galit ng batang babae ay maaaring sumabog, bumalik sa kotse at nagmaneho. Bumantong hininga ang driver, itong mga bata ngayon, napakamatapang nila. Iginiit niyang bigyan si Lito ng 10,000 na nangangatwiran na ang bayad sa pagkumpuni ng sasakyan ay hindi dapat masyadong malaki, ngunit agad na tumanggi si Lito. Sa sangay ng Dragon Gate sa Zengo City, 12 ng miyembro ang nagsasanay ng martial arts sa looban. Gayunpaman, marami ang tila wala sa isip, ang kanilang mga tingin ay nagkataon na nakatuon sa isang sulok ng looban. Isang batang babae ang nakatayo doon, matangkad at hindi kapani-paniwalang maganda. Lalo nakapansin-pansin ang kanyang balat, kasing kinis at kapantay ng isang sanggol. Ang malalaki niyang mata ay kumikinang sa sigla. Nakasuot siya ng maluwag na puting martial arts uniform. Bagi man ang suot, hindi na itago ang kanyang matikas na figure habang nagbabago ito sa kanyang mga galaw. Ha! Hinawakan ng batang babae ang isang kahoy na espada sa kanyang mga kamay, itinutok ito pasulong, at ang hangin ay nagbuga ng mahinang humuhuni. Kasabay ng paggalaw na ito, ang nakapusod sa likod ng kanyang ulo ay pumutok ng mataas, malayang pumapagaspas, ang kanyang tindig na masigla at masigla. Ang swordsman ni Little Sister Molan ay bumubuti araw-araw. Masiglang pumalakpak ang isang binata. Ang batang babae ay pinangalan ng Molan. Sinulyapan ni Molan ang lalaki at walang pakialam na sinabi, Sinuryo-ji, bakit ka nandito? Ang lalaking ito na nagngangalang Sinuryo-ji ay ang young master ng White Tiger Sect, at kilala siya sa Zengo City bilang isang martial arts prodigy. Sinuryo gave a nonchalant smile, sana ay makasali ka sa aming White Tiger Sect.
Ang Brave Dragon Sect na ito ay walang iba kundi isang maliit na sekta na wala pang kalahating taong gulang. Hindi sila karapat-dapat sa iyong talento. Si Molan ay ayaw ng gulo, mahinahong nagsabi, sa tingin ko ay maganda ang lugar na ito. Napangiti si Sinorio, iyon ay dahil hindi mo pa nararanasan ang kabutihan ng White Tiger Sect. Ang White Tiger Sect ay itinatag sa loob ng 50 taon, ito ang pinakamalaking martial arts sect sa Zengo City, ito ay maaaring mag-alok sa iyo ng higit pa kaysa sa Brave Dragon Sect. Ang mga salita ni Sinorio ay medyo nakakaantig, maging ang ilan sa mga disipulo sa gilid ay medyo naantig, ngunit si Molan ay nanatiling hindi nabigla. Itinago niya ang kanyang espada, mahinahong nagsalita, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain, mangyaring umalis. Pagkasabi nito, naglakad siya palayo ng may magagandang hakbang. Pinagmamasdan ng kanyang magandang figure na kumukupas, si Sinorio ay nagsuot ng mukha ng pagtanggi na aminin ang pagkatalo. Molan, para sa isang mahuhusay, magandang babae na tulad mo, paano ako madaling sumuko? Sinulyapan niya ng mapang-asar ang medyo sira-sirang patio ng Dragon Gate at mapang-asar na sinabing, basura. Pumasok si Molan sa break room, nagpunas ng pawis sa kanyang mukha, at iinom na sana ng inumin ng ang kanyang kaibigan na si Rona Zing ay galit na pumasok sa loob. Si Molan, nagulat, ay nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito? Nagtatampo si Rona sa kanya ng almusal, huling oras sa bar, inalagaan mo ang mga bastos na iyon para sa akin. Nangako ako na bibilhan kita ng almusal. Tumango si Molan at nagsimulang kumain ng almusal, pagkatapos ay naguguluhan na nagtanong, sino ang nagpagalit sa iyo kaninang madaling araw? Malamang na kinailangan ng ilang talento para mapakalma ang ating mahirap na Miss Zing. And you're making fun of me. I'm so angry. On the way here, may nabangga akong tulala. Muling nagngangalit si Rona at ikinwento ang buong pangyayari. Sa wakas, nagalit siya, never in my life have I ever held my tongue or felt this frustrated before. Today, I felt so humiliated. If ever na makita ko pa siya, I'll punited him to shreds by my own hands. Paano mo siya sasaktan? Gamit ang mga maselang daliri mong hindi nakakagawa ng isang araw na hirap. Casual na tanong ni Molan. Nangilid ang luha, tumingin si Rona kay Molan, mahal kong kapatid, ikaw lang ang makakapaghiganti sa akin, dapat mong bugbugin siya hanggang sa gumapang siya sa lupa na humihingi ng awa. Hoy, ikaw talaga ang nagkamali. Nagdadrive ka ng walang lisensya, at nabangga mo ang sasakyan ng iba. Medyo natahimik si Molan, ngunit nakaharap sa nagsusumamong mga mata ng kanyang matalik na kaibigan, at ubilis siyang tumango at sumang-ayon. I promise, okay. Stop looking at me like that. Noon lang pinatuyo ni Rona ang kanyang mga luha at ngumiti, mag-almusal ka muna. Mauuna na ako. Hindi pa man nakakalabas ng gate si Rona ay nakita niya si Lito na bumaba sa isang taxi sa di kalayuan. Agad na nag-alab sa galit ang kanyang puso, at tumalikod siya para tumakbo pabalik, hinawakan si Molan at nagmamadaling tinungo ang pasukan. Tingnan mo, nandyan ang haltak na iyon, nagkataon lang. Galit na itinuro ni Rona si Lito. Malamig na sinabi ni Molan, how dare he mess with my dear friend. Panoorin mo ako, pagsisisihan ko siya. Pagkasabi noon, nagmarcha siya patungo kay Lito.